Magandang araw mga kababayan. Tuloy-tuloy po ang panggigipit ng gobyerno ni Marcos Jr. Tandaan niyo po, no, simula nung pinakulong si Presidente Duterte ay hindi po ito natigil. BP Sara, Bongo, and nakarang araw lang ay nagpalabas po ng statement. Itong si Ombudsman na Boyeng Remulla na may warrant of arrest daw na ilalabas laban kay Senator Bato de la Rosa, ang ICC. And sinabi pa ng DOJ na ang kanilang pipiliin ay posibleng surrender. Grabe, no? So, parang gusto nilang ulitin ang ginawa nila kay President Duterte. At ngayon po, mga kababayan, ito po, kakapasok lang po ng balita, ay kinasuhan na ng CIDG itong si Congressman Miao, Congressman Kiko Barsaga. Ang kaso po ay inciting to rebellion and sedition dahil daw po sa patuloy na pagsasalita sa Marcos administration. Di ba si Manong Chavit is kinasuhan? Hindi lang ako sigurado, no, kung kinasuhan or kakasuhan pa lang. Pero sabi nga ni Manong Chavit, ito po ay parte po ng mga pananakot nila sa taong bayan. So napasama din po sila sa mga listahan si Manong Chavit sa di umano yung pinanser sa planong destabilization laban po sa gobyerno ni Marcos Jr. Anyway, may parating po na rally. So, 16, 17, and 18. So, malamang, kaya nila ito minamadali. Gusto nilang iparesto, kasuhan, or imbestigahan, minamanmanan ang lahat ng mga tao. Baka ayaw nila matuloy ang rally. So, talagang nakikita natin ngayon, parang bumabalik ang kapanahunan ni Marcos Sr. Anyway, mga kababayan po natin, usaping Kiko Barsaga, pakinggan natin ang kanyang nagiging pahayag patungkol po sa rally sa 16, 17, 18. My fellow citizens, there will be large protests again this month. President Marcos and House Speaker Martin Romualdez have not been imprisoned for their crimes and are still in power. So it is once again our duty to take to the streets and march against the corrupt politicians to destroy our nation. Many of our countrymen were killed by state forces under the orders of President Marcos during the last protest. So be prepared to defend yourself. The Philippine National Police are not there to protect you. They are willing to arrest and even kill you to protect the corrupt politicians in power. So, ito yung rason kung bakit siya kinasuhan. Dahil sa palagi niya sinasabi na mag-ingat po tayo at siguraduhin natin na kaya nating protektahan ang ating sarili. At isa pa dito sa kanyang sinasabi, yung pulis ay hindi to protect sa mga nagrally, kundi protektahan nga po itong mga magnanakaw na politician. Siyempre, sino ba yung tinutukoy niya dito, mga kababayan po natin? Walang iba, kundi itong mga magnanakaw sa flood control po natin, mga magnanakaw sa kaban ng bayan, no? And nakita natin kung paano nila pinoprotektahan itong mga tao, kagaya po nitong si Martin Romualdez, Saldico, at ilan pa sa mga kongresista na involved or sangkot sa maanumalyang flood control. Okay, so tingnan natin kung ano pa sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga. Which is why we will avenge those who have died. We will be protesting again in Forbes Park and Dasmariñas Village on November 16 to 18 from 10 p.m. onwards. Know that only through our... So mayroon din po siyang separate na rally sa Dasmariñas and sa Forbes Park. sacrifice could we bring positive change in our country. We shall bring justice to our country. God bless you all. So ibig sabihin may separate din pala si Congressman Kiko Barsaga na rally. So Dasmariñas and Forbes Park 16, 17, and 18. No? So, sige, abangan natin yan, mga kababayan po natin. At tayo naman po is, willing naman tayo na mag-cover sa iba't ibang kilos protesta. So, sigurado, no, titingnan natin yung mga rallies na yun, kung gaano karaming tao at ano pong kaganapan. 16, 17, 18, iikotin po natin yan. Lunita man, EDSA man, or sa Dasmariñas. So, parang ito po yung isa sa pinakamalaking rally sa pagtansya ko po, mga kababayan po natin. Dahil kung mayroon sa EDSA, mayroon sa Dasmariñas and Forbes Park, so mayroon din po sa Lunita, maraming lugar ito. At nakita ko yung grupong kabataan naman is makakaliwa. Mayroon naman po sila sa Mindiola by 17. So, walkout rally po naman ng mga estudyante. So, ito ata yung dahilan kung bakit nagpalabas po sila ng mga listahan ng di umano'y gumagawa ng gulo or destabilization. Pero para kay Manong Chavit, hindi po siya natatakot dito at handa po siyang harapin itong pagsama sa kanya sa mga listahan. At may tinutukoy pa siya na mga insider o mga binayaran na. Naku po, mga kababayan po natin.
binayaran na or nabayaran na nasa loob po ng sinasabing listahan ng mga gagawa ng destabilization. Sige, pakinggan natin itong exclusive interview ni Manong Chavez. Nasama doon. Hindi, matagal ko lang din nakita, matagal ko lang din nakausap sa Montolpo. Pero kilala ko. Oh, totoo ba to? Nasa listahan kayo. Financial daw Dala kayo. ko nga yung lilista niya. Panlilistahan kayo. So nakita nyo po ha, mga kabayan natin, is easy lang po. Kumbaga, chill lang po itong si Manong Chavez dahil alam niya naman na ito po ay gawa-gawa lang itong mga listahan na ito. At ang listahang ito, ako nga, sabi ko nga personal na pananaw ko dito ay hindi po magsasalita itong si dating journalista. Actually, hindi siya retirado kundi laos na journalista na si Ramon Tulfo. Hindi po ito maglalabas ng ganitong listahan. Hindi po siya magkakaroon ng ganito katapang. O yan ang magandang termino, no? Hindi po siya magkakaroon ng ganitong tapang para isulat kung sino-sinong tao dyan sa kanyang listahan kung walang malaking buaya na nasa likuran niya. Yan, may sinasandalan po itong si Montolpo. Papitpit daw po siya ng itlog niya. Okay, tuloy tayo. Ito, dala ko lahat. Well, ang masasabi ko rito, hindi po totoo ito. At yung listahan niya, marami dito. At meron din dito ang mga nabayaran na. Ano sabihin? Ibig sabihin, like, mga iba nandito. Like Romeo Poquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macario. So may mga nabayaran na daw dyan na nag-onwaring kasama or insider. Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Matran, Capdado, Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavi Sison, Rodan de Marcaleta, Rolando Olamit, alias Mong, Possible Financier, Sara Duterte, Pulong Duterte, Chavi Sison. Ba't yung sabing nabayaran? Anong sabihin nabayaran na? Sila nabayaran. May naglabas na ito, yun ang bayaran na. Ewan ko bakit inulit ni Ramon Tulfo ito. Hindi ko sinasabi si Ramon Tulfo na bayaran na. Yung una na nagsigaras dito. Anong sabihin ng nasa listahan na bayaran na? What exactly? No. Isa rito o dalawa, kunyari lang kasama. Pero bayad na siya. Sabihin na bumaliktad. Okay. So napapaisip tayo mga kababayan po natin. Dahil dyan sa listahan umano na inilabas nitong si Ramon Tulfo, may dalawa daw po dyan na insider or espiya. Binayaran na daw po, pero kunwari kasama po at nakikiisa sa mga kilos protesta. Para napapaisip po tayo kung sino po yung mga nandyan. Alam mo, natatawa nga ako doon, mga kababayan po natin, sa usapin po ni dating Congressman Mike Defensor and Attorney Trixie Cruz. Dahil sinabi nga ni Mike Defensor, dapat Attorney Trixie Cruz, dapat kasama ka dito sa listahan ng gustong gumawa ng destabilization. Nandamay pa Kasi kasama dyan si Mike Defensor sa sinasabing gagawa daw po ng destabilization. Anyway, mga kababayan po natin, tayo po ay magpapatuloy. So sabi nga ni Manong Chavez, hindi po nila matatakot ang taong bayan dahil gising na po. Oo, nabayaran na. Lumalabas na, sumusuporta pero Bayad na. insider. Kaya yung mga iba naman, hiniyangan ako ng pera. Insider. Ako. Parang inulit, para siguro, pag nagbigay ako, binayaran kami ni Chavez. So, marami rin ganun. Willing po kayo sabihin kung sino po yung humingi sa inyo ng pera pang finance nito, Gov? Oo, may humingi. Andyan po ba sa listahan? Wala. Wala dyan? Hindi ko alam. Susunod naman, milistahan ko, hindi alam mo. Si Ramon naglalabas. So may mga taong gustong gamitin at i-entrap itong si Chavez. Ito eh. Oo. So, nakita ko rito, isa rito, Bayad. bayaran. Oo. May plano. When you say nabayaran, Kunyari, Tumanggap po kunyari na oposisyon para the last hour, babaliktad siya. Suporta kay BBM. Parang DPA, parang Penetration Agent, parang gano'n. Nabayaran ng admin, ibig sabihin. Yes. So, in other words, meron diyang bumaliktad. Meron. Eh, Pero hindi ko masabi. Pag sinabi yung may bumaliktad, ibig sabihin po nun, tuloy yung iba, pero yung dalawa bumaliktad. Wala naman kami, hindi ko kilala yung mga iba eh. Ilan po kilala Hindi ko nyo kilala yan. Si Romy Poquis, kilala ko. Orly De Leon, hindi ko kilala. Benjamin Magalong, matagal, years na kami hindi nakita. Nagkita lang kami sa isang okasyon na wedding.
Johnny Macanas, di ko kilala. Gerald Bantag, di ko kilala. Colonel Lachica, di ko kilala. Colonel Leonardo, di ko kilala. Colonel Bertran, Captain Dado Enriquez. Partida Topacio, minsan ko lang na-meet. Big Rudy, di pa kami nakita mula nung tinanggal nung before election. Nung tinanggal right after election, di kami nakita. Mike Defensor, years, hindi na kami nakita. Rodante Marcoleta, after election, di ko na nakita. Marcoleta. Gob, sorry. Alias Mong. Ang ibig niyo sabihin po, may dalawa diyang trumaydor sa grupo niyo. Pero ang tanong, I suppose, yung tanong na marami is, ano ba yung grupo po ninyo? So, ito ha, sinasabi nga ni Manong Chavit, hindi niya nga kilala yung mga yan eh. At hindi niya pa nakakausap yung karamihan dyan. Makakilala niya yung iba, mga kaibigan yung iba, kagaya nila Atty. Beck, so kilala niya yan sigurado. Senator Marcolita, Magalong, si Pokes, Mike Defensor. So yan na po yung makilala niya. So yung iba dyan, hindi niya po kilala actually, sabi niya. Is your group pushing for an overthrow? Is it pushing for withdrawal support? Paano kami mag-meeting ng gano'n? Hindi ko kilala itong mga ito. Ang kilala ko lang dito na mabilang lang, Romy Pokis or Benji Magalong. Vic Rodriguez, siyempre. Kilala mo yan. Defensor lang. Defensor Pero, Well, actually, Pasyo. it's a Oh, very si long list and Mike. there are a lot of names. Pero taking a look at it face value, ano po ba yung nakikita niyong connection niyo sa isa't isa? Or Tingnan niyo po mga kababayan nagtagumpay po no itong plano nilang palutangin po itong mga pangalang gagawa ng destabilization. No? Tagumpay eh. Kasi pinikap ng Mr. Media sa bagay. Yung mga ganitong klaseng usapin kasi talagang pinipikap ng Mr. Media. Lalo na kung may kompas ng mga matataas at binayaran po sila para pasikatin po ito. Magalong na to be confirmed. Sabihin nila na kinukonfirm lahat, na-confirm na sila lahat. Panakot nila ito sa mga tao. Walang katotohanan. Ito hindi ko namin busy mga... Panakot sa tao, walang katotohanan. Iyan po ang sinabi po ni Manong Chavit Singson dito po sa kanyang interview. At sabi niya nga, hindi na magbabago. Dahil gising na ang taong bayan sa kanilang nakikita kay Bongbong Marcos. Sa pagpapatuloy po mga kababayan natin ng usaping corruption, ito po, may isang abogado na nagpa-file ng kaso sa ombudsman laban po kay Congressman Prasco at mga mayors sa Cebu kung saan ay pumunta po sila sa ibang bansa sa kasagsagan po ng Bagyong Tino. So palagay ko tama lang po ito mga kababayan po natin at dapat ka po talaga sila managot po dahil ito po ay responsibilidad nila. Sabi nga ni BP Sara, hindi dapat umalis yung mga local official. Particularly po, sila po is talagang kailangan po ng bawat munisipalidad nila, bawat distrito nila sa panahon po ng ganitong klaseng matitinding kalamidad. Pero bakit sila pinayagan at bakit sila umalis? So palagay ko may dapat silang papanagutan dito. Ano po yung paliwanag ng isang abogado? So, pakinggan natin. I'm not connected to Governor Pam. Okay. I'm not in any manner connected to any... So, ito siguro nilinaw niya na hindi siya konektado kay Miss Pam, kay Gobernador Pam Baricuatro dahil itong si Congressman Prasco, which is asawa po ni Secretary Prasco, na anak naman ni Gwen Garcia, tunay na magkalaban yan sila. Nagbabakbakan yan sila, nagbabanatan po sila. So siguro nililinaw niya, hindi ako kasama Pero ito, tama po ito mga kabayan po natin na dapat sila makasuhan, dapat sila managot. To politicians, I'm not in any manner connected to any groups. I filed this on my own volition. I filed this on my own judgments because I've seen the incompetence of these public officials and it is like, I mourn with all of the victims of these typhoons. Tama yan mga kababayan po natin. Kasi grabe napakatindi po talaga yung perwisyo na naidulot ng bagyo. Yun nga, hindi lang po sa paging incompetent dahil pumunta sila ng ibang bansa. Lalong-lalo na sa talagang hindi pagpapatupad ng mga proyekto diyan sa Davao. At pinayagan po nila na sirain yung bundok para lang sa mga mining at pagpapatayo ng mga luxurious na kondominium sa taas ng bundok. So, yan ay dapat managot mga kababayan po natin. At sa pagpapatuloy ng investigation sa mga ganitong klaseng kaso, sa ganitong klaseng issue, hindi pwede na matulog na lang ito. So, papasalamat po tayo sa isang lokal na abogado ng Cebu na siya po ay gumawa ng action. Sana po hindi po ito
magtatapos sa pagpailang ng kaso. Kundi sana ito ay magiging diretso at hanggang managot ang dapat managot patungkol po sa gagawing investigation sa maanomalya po na ginawa nilang pagbiyahe sa ibang bansa habang ang mga nasasakupan nila ay kawawa. Yan po yung sabi ni BP Sara, hindi dapat sila umalis. Anyway, salamat dyan sa abogado, mga kabayan natin ha. Punta tayo sa ibang topic dito. So, usapin ang pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa. So, kanina sa isang upload po natin, at sa isiminay din, kung napanood nyo po, ay nagsalita po si Atty. Torion. Sabi nga po ni Atty. Torion, na mali po ang plano po ng DOJ na isusurinder si Senator Bato de la Rosa. Sabi niya nga, nagkamali na sila doon kay Tatay Digong at kahit anong English ang kanilang gagawin, no, ay talagang hindi po nila magagawa na i-deny dahil talagang may mali doon sa pagpaparesto kay Tatay Digong. At yun nga, malaki ang posibilidad na posibleng ulitin din po nila gagawin dito po kay Senator Bato de la Rosa. At sa mga nagsasabing nagtatago si Bato ha, linawin po natin mga kababayan, hindi po nagtatago si Senator Bato de la Rosa. Nandyan lang po siya at nagbabantay lang at nagmumonitor. At sinabi nga ni Amy Marcos na lumapit daw po ang asawa ni Senator Bato de la Rosa sa kanya at nakiusap na kung pwedeng tulungan Senator Bato de la Rosa at hindi dapat hakayaan na maristo po ito, lalong-lalo na nitong ICC sapagkat wala naman po sila talagang legitimong jurisdiction sa ating bansa. At isa po bilang kaalyado po ng PDP, mga kababayan po natin, bilang kaalyado ng PDP. So nagsasalita din po ngayon itong si Atty. Hinlo na sinasabi niya na hindi dapat nakikipag-usap ang ombudsman sa mga foreign entities. Kasi alam nyo, itong si Boying Remulla is masyadong excited, mga kababayan po natin. At siya nga po mga kababayan, yung nagpalabas ng statement. At ngayon pinapanindigan niya pa po at sinasabing may kopya siya pero nasa kanyang telepono. So tingnan natin kung gaano ito katotoo. Wala naman siyang pinakita na opisyal na kopya. Pero kagaya ng sinasabi nating paulit-ulit, hindi dapat po na talagang magtiwala po itong si Senator Bato de la Rosa. Kasi kung nagawa nilang traitor rin si Tatay Digong, lalo na si Senator Bato de la Rosa. Di ba? Okay, mga kababayan natin. Kaya, alam mo, sa kanilang ginagawa, kasuhan si Kiko Barsaga o si Chavit Singson at nagpalabas pa sila ng listahan, no, ng palagay ko gawa-gawa din nila ito, sila rin yung gumawa ng mga pangalan daw ng mga gagawa ng destabilization. Alam mo, lalong magagalit at iinit ang taong bayan dito at lalong dadami pa yung makikisa sa rally dahil pinapakita po nila na sila po ay takot at handa po silang patahimikin, busalan ang lahat po na magsasalita. Hindi lang po yan alam nyo, kagaya nito, sa usapin po ng mangyayaring rally, mga kababayan po natin, ng Iglesia ni Cristo, may mga pananakot na po sila na lumabas. Kagaya nito, balikan lang po natin ha, ang sinasabi ni John Vic Remulla. May sinasabi si John Vic Remulla, mga kababayan natin, na ipapaaresto or aarestuhin niya daw po kung sino man yung mga malalaman niya na makiisa daw po sa rally, lalo na po yung gagawa po ng destabilization. So, abangan natin yan kung ano po yung kanilang mga masasamang plano. Pero ako naniniwala na yung mga pulis, sundalo natin, ay hindi naman po yan basta-basta masunod or susunod sa kanilang kagustuhan. Lalong-lalo na kung basta na lang nila arestuhin. Attorney Vic, sumagot na. Si Attorney Topacio, nagsalita na rin. Of course, si BP Sara, si Congressman Pulong, si Chavit, sino pa yung mga nagsalita, no? So, Senator Marcolita, hindi ko pa na rin nagsalita. Pero si Congressman Kiko Barsaga, dito po sa kasong i-final sa kanya ng CIDJ na inciting to rebellion and sedition, ito yung sinabi niya. Sabi niya dito, kung ako po ay mamatay sa pakikipaglaban kay Marcos, then sabi niya, yan ang kagustuhan ng Panginoon. Kagaya ni Jose Rizal na nagsakripisyo po siya, naging instrumento po siya para matanggal itong mga dayuhan. Sabi niya, ako naman ay willing na magiging God's instrument para mapakulong itong si
Marcos. So, Marcos Jr. Nakakabilib po, sa totoo lang, mga kabayan natin, ang tapang na pinakita ni Kiko Barsaga. Kaya sa mga ganitong klaseng pananakot, ha, kung hindi ito matapang, mananahimik na ito. Kung hindi ito matapang, no, wala na. Hindi na ito magsasalita. Imagine mo, gusto pa siya ipatanggal bilang congressman. Ngayon, gusto naman po siya ipapakulong. And imbes na matakot po siya, patuloy po siya na nagsasalita. Lalong nag-i-spark yung mga kabataan ngayon. Lalong nag-i-spark yung galit ng mga Gen Z ngayon. Dahil sa ginagawa nila dito kay Kiko Barsaga. And nakita nyo naman kung gaano kabilis makakuha si Kiko Barsaga ng suporta sa mga kabataan. Diba? Hindi naman natin sinasabi na yung mga kabataan ay lalaban. No, pero diba, marami na. So, mahirap lang nila tansyahin. Baka magulat sila, mga kababayan natin. Anyway, ito na nga, no? Ayan, nagsampa ng inciting to rebellion at sedition case laban kay Representative Barsaga. Kanina, sinabi niya kanina, balik session ng Kamara, Kiko Barsaga tuloy raw ang petisyong magpapatalsik kay BBM. Yan po yung kanilang kinakatakutan. At tuloy-tuloy po nila na tinatakot itong si Congressman Kiko Barsaga. Parang susubukan nilang patunayan na patas po sila, no, itong ICI. Dahil matagal na po silang hinahamon nitong si Manong Chavit Singson. O sige nga, kung patas kayo, talagang independent kayo, o imbestigahan nyo nga yung sa Ilocos. Pero tingnan natin kung magawa nila yan. Kasi marami po silang diversionary na ginagawa eh. O itong si Asoren, itong si Magalong, para naging instrumento na po ito ng kasinungalingan at nakakahiya po, no, na sila po ay naging sunod-sunuran dito po sa kay Bongbong Marcos. Imagine mo, sa Cebu yung sinalanta ng tudo, nagpapatunay na talagang wala po silang ginawang proyekto para kung hindi man lang ma-prevent ang pagbaha, at least, no, mabawasan. Wala talaga. Pero anong pinuntahan nila? Di ba, Davao City? So ngayon, ang gusto pa nilang imbestigahan ay Dolomite. Kaya pinagtatawanan po sila ng tao eh. Nagpapakita ng kanilang pagiging tanga sapagkat ang Dolomite napakaganda pero gusto nilang imbestigahan. So, dahil maraming reklamo sa ICI, ito, no? Ang mga walang kwentang senador, magagaling lang po magsalita, pero hindi po sila pumunta sa Cebu. Hindi sila nagpakita doon. Alam mo yung nagpakita doon, Senator Robin Padilla, Senator Bato, Senator Bongo, Senator Marcolita, and of course, si Vice President Sara. Si Bongbong Marcos pumunta doon. Ayaw nga po pansinin ng mga taga Cebu dahil, no, nagagalit na si taga Cebu sa kanya eh. Wala naman kasing ginagawa. Tapos, imbis na mamigay ng bigas, pinagmamalaki nila yung 20 pesos na bigas. Yun daw ibibenta para matulungan yung mga biktima ng bagyo at mga binaha at mga nilindol. Gago talaga yung yung gobyerno ni Marcos Jr. Sige, ano na naman itong gusto nilang ipasa? Independent Commission din daw po ito para mag-imbestiga sa mga maanomalyang corruption or flood control. Pero ito daw po ay isang batas. Kasi ang ICI ay isang executive order na binuo, no, ni Bongbong Marcos. Ito daw po ay gagawing batas. O sige, pakinggan natin ito, mga kabayan po natin, at kung anong kadramahan na naman nitong si King Koy at si Tuta Soto. Colleagues, I rise today to sponsor and co-author Senate Bill number 1512, principally introduced by our Senate President Vicente Soto III, co-authored by Senators Erwin Tulfo and Risa Ontiveros. 6 na araw na nang bahain ang Cebu at maraming bayan sa ating bansa. Dumating at umalis na ulit ang isa pang bagyo, ang Uwan. 52 araw na ng malawakang protesta laban sa flood control scam noong September 21. Patuloy na nakaabang ang ating mga kababayan sa magiging kahihinatnan ng pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng ating republika. Foremost to thank Senator Francis Pangilinan, Chairman of the Committee on Justice, for acting with dispatch on this measure that is timely and necessary at this point. Mr. President, every devastating typhoon or monsoon that flooded our streets, severely damaged houses, destroyed livelihood,
hampered our day-to-day activities and claimed lives. We are reminded of the Filipino people's unwavering resiliency. Yes, all right. But this should no longer be the conversation. Resiliency should not be celebrated when accountability is deniably lacking. Filipino people surviving yet another flood should no longer be the topic of the next news article. Our people should not be losing sleep anymore when it is raining, fearing that anytime the flood will destroy their homes. Akala mo po mga kababayan po natin concern na concern po itong si Tuta Soto sa sa nagiging kalagayan ng mga Pilipino ngayon, lalo na yung mga biktima ng binaha. No, ang tanong natin, pumunta po ba sila doon? Tumulong po ba itong si Tuta Soto? Mukhang ayaw lumabas at nagpapalamig lang sa kanilang bahay, no? At nanonood lang ata ng Itbulaga itong si Tuta Soto, mga kababayan natin. And kung concern po sila sa kalagayan ng ating mga kababayan, dapat hindi po sila papayag na magiging tutang ulol ni Bongbong Marcos, Saldico, at itong si Martin Romualdez. Diba? Kasi kitang-kita natin kung paano nila pinoprotektahan sa mga pagdinig dito sa Blue Ribbon itong si Saldico and itong si Martin Romualdez. Diba? At kita natin kung paano nila iniiwasan na mabanggit po yung mga kongresista. At masyado po silang focus dito sa mga senador at kita natin kung paano nila iniiba yung direksyon ng investigation sa maanumalyang flood control. O ngayon, magkakaroon na naman ng investigation sa flood control ngayong Biyernes. At kung totoo po yung sinasabi ni Amy Marcos na mayroon daw pong pananakot. Pananakot take note mga kabayan po natin. Mayroon di umanong pananakot para po kay Master Sergeant Gutesa para bumaliktad. So yung inaasahan natin ngayon o yung aasahan natin ngayon ay babaliktad itong si Master Sergeant Gutesa at posibleng babawiin niya daw po yung kanyang naging allegation laban po kay Martin Romualdez at Saldico. Yan po yung sinabi namin Marcos at pati po yung kanyang asawa ay tinatakot di umano mga kababayan natin. And dinideny siyempre nila yan. Kagaya ng inaasahan po natin, mayroon po bang umaamin, no? Sabi ni Ping Lacson, hindi niya nga daw po papatulan si Amy Marcos dahil birthday ni Amy Marcos. Sige, pakinggan natin. Medyo masyadong concern po itong si Tuta Soto sa mga kababayan nating binaha. Due to the geography of our country, we are very vulnerable to calamities. The billion-peso budget allocated to flood control projects should have given our people the security that no matter how hard the rain, they are safe. Much has been said about the recent flood control issue that shocked the nation. It is now the time we have taken action. By filing Senate Bill 1215, we now demand accountability for those who took advantage of the flood control and other infrastructure budgets for their personal gain at the expense of the suffering of the people. Ginoong Pangulo, maraming ang pamintas-pintas May mga nagpipintas ba? Yung Blue Ribbon, hearing na naman. Yung Tricom ng House, hearing na naman. Yung ICI, wala namang power. Dami natin naririnig na gano'n Ito. Through this bill, we will be creating a balanced, effective, and most importantly, an independent investigative body tasked to look into this systematic corruption through which billions of pesos intended for infrastructure projects have been lost. Until every person involved is held accountable. Until every peso has been recovered, until every Filipino is safe during calamities, we should not stop acting. Again, my thanks to the committee chairman. So kunwari, concern na concern po itong si Tuta Soto mga kababayan po natin sa kalagayan po ng mga binaha at nasalanta. Pero sila po ay nagpapakita na
protektado nila si Martin Romualdez. Nakakahiya naman po mga kababayan po natin kay Tuta Soto, no? At parang gusto niya pang lukuhin ang taong bayan sa kanilang pagkukunwari nitong si Pinky Lacson. Sige nga, huwag niyo protektahan si Martin Romualdez at Saldico. Huwag niyo gipitin yung mga nagsasalita laban sa kanila. Baka nga naman maniniwala po kami, Tuta Soto. Di ba mga kabayan po natin? Alam mo sa panahon ngayon na talamak yung korupsyon, bagsak yung ekonomiya, yung direct foreign investment po or investors natin ay hindi na po pupunta. Bumagsak ng 40%. Yung PSE natin or Philippine Stock Exchange bumabagsak din. Ito na daw po yung pinakamalala. Pati yung piso, bagsak yung piso. At ito na daw po yung pinakamalala, mga kababayan po natin. At ngayon, may bago na naman silang pinangako na bababa daw po ng 60% ang baha kung sakaling matupad ang kanilang gustong gawin. Itong kontrabaha, upland kontrabaha, may bago na naman sila. At ito daw po ay patuloy na napupunduhan. Isasama na daw po sa MOOA. So, ayan, dire-diretso daw po yan. Actually, yung mga paghuhukay ng mga drainage, pagpapalalim ng mga ilog, matagal po itong ginawa ni Presidente Duterte. Hindi po ito tinigilan mula po siya ay umupo. Yung paglinis ng mga estero, nakita nyo. Pati yung pagtatapon ng basura, napakahigpit. Di ba? Kasabay po ng pagpapagawa ng dolomite. Kaso wala, itinigil nila yan. Lahat po itinigil nila. So, ngayon nila ibabalik para kunwari, originality or legacy po ito ni Bongbong Marcos. Pero wala po eh. Yung taong bayan wala ng tiwala nung sinabi nila na 60% ay mabawasan yung baha. Paggawa muna nila yung mga ghost project, substandard, tapos gawin nila yung kanilang upland kontra baha. Baka maniniwala po tayo na bababa sa 60% ang mga pagbaha dito sa Kamaynilaan. Di ba? Nakabayan natin. So, patunayan muna nila. Huwag puro chat-chat. Kasi si Bongbong Marcos, sa dami po ng kanyang pinagsasabi, 10 ng kanyang pinagsasabi, 11 po ang hindi mapagkatiwalaan. At dahil dyan, maraming salamat kung kayo po ay nakaabot sa video ito. Huwag kalimutang i-like. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe naman mga kababayan natin. Maraming salamat.